Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Isa na namang natatanging kasaysayan ang inyong maririnig at kapupulutan ng aral sa buhay. Ito ay kasaysayan ni Lucio. Sa kalye na ako nagbinata. At dahil walang kinagis ng pamilya, naligaw ako ng landas hanggang sa nakulong. Pakinggan po ninyo ang aking paglalaan. Oh, nabusog ka ba, Lucio? Opo naman, Mang Anton. Ang sarap ng mga gulay na niluto ni Aling Dilay. Sariwa kasi yung mga tanim namin. Ay, salamat naman, nagustuhan mo. Kumusta naman ang pakiramdam mo? Okay na ho. Hindi na ho gano'ng masakit ang mga sugat ko. Ay, huwag kang mag-alala. Malapit nang gumaling yan. Bukas, kukuha uli kami ni Monet ng mga dahon na igagamot namin dyan. Ako, salamat to, Aling Dilay. Mang Anton, napakabuti nyo. Oh. Pati na rin ang mga anak nyo, mababait. Tinutulungan po kayo sa pag-aasikaso sa akin. Pinalaki namin sa kagandahang asal at matulungin sa kapwa, sina Nitoy at Monet. Kaya sila ganon. Mahirap nga lang kami. Pero masaya naman ho kayo eh. Totoo yan. Mula talaga nang mapangasawa ko si Lilay, naging maligaya na ang buhay ko. Bola. Aba, hindi bola yun, mahal. At ang kaligayahan namin yun, Lucio, ay tumagos sa aming mga anak. Ang sweet naman po ninyo. Ganyan talaga yung mahal ko si Anton. Romantiko. Kaya nga siyang minahal ko. Dahil nga sa mga nanligaw sa akin, siya yung pinaka-romantiko. Ganun po ba? Masayahin pa. Nakakatuwa ang pamilya nyo. Kaya siguro si Monet, kahit may kapansanan, hindi po siya malungkutin. Sasama ka mga isda kay Mang Anton, Itoy? Oo, Kuya Lucio, para may makatulong si Itay. Masarap bang mangisda? Masarap na mahirap. Masarap kapag maraming huli. At saka ako, nalilibang din eh. Pero mahirap kapag masamang panahon kasi malalaki ang mga alon kaya mapanganib. O di, kapag masama ang panahon, huwag kayong mangingisda. Minsan naman kasi kuya, sa laot na sila inaabot na pagsama ng panahon. Tulad na nangyari kay Tay nung nakaraang taon. Hindi siya kaagad nakauwi. Kaya nag-alala kaming lahat. Kaya mula nun, nagpasya na akong samahan lagi si Itay sa pangingisda. Total, wala naman akong trabaho. Tapos ko na rin naman ang high school. Hindi mo ba naisip na magtrabaho sa ibang lugar? Gusto ko rin sana yun, Kuya. Para maiba naman ang takbo ng buhay ko. Baka sakaling umasenso. Pero ayokong mapalayo kina ina eh. Mas masaya ako nakasama sila at natutulungan. Kasi kahit naman mahirap ang buhay namin, masaya kami at nagtutulungan. Oo nga, napansin ko nga yun. At kami naman ni Inay mula noon, ang laging nag-aasikaso ng mga dala nilang isda. Si Inay nagtitinda, ako naman ang naglilinis ng bahay. Monet, hindi ka ba nahihirapan dahil sa kapansanan mo? Si Monet mahirapan. Mas gusto nga niyang maraming ginagawa kaysa sa wala eh. Kabisado ko na kasi yung paligid. Kaya hindi na mahirap para sa akin ng kumilos. At saka, kahit naman hindi ako nakakakita, sinikap ni Inay na maturuan ako ng mga gawaing bahay. Kaya, marami akong alam. Ganun pala. Teka, ito ano kaya kung sumama na rin akong mangisda sa inyo? Ha? Oo, para naman makatulong din ako. At malibang na rin tuloy ako.
Handa na ako. Ano? Oh. Handa na lahat. Dadalhin natin sa picnic bukas. Nilay. Oo. Naiayos na namin ni Monet. Sabik na nga sila na dumating ang bukas. Maging si Lucio. Nasaan nga pala si Nanitoy at Lucio? Si Nitoy, tinulungan si Aling Diling na katayin yung isa niyang baboy. Si Lucio naman, nagpaalam na magsisibak ng kahoy na panggatong natin. Nakatutulong na rin siya sa atin. Ay, oo, totoo yan. Kanina nga umaga, tinibayan niya yung bubong natin para daw kapag bumagyo, hindi agad masira. Oo nga pala, nakalimutan ko nang gawin yun. Napansin niya, kaya siya na yung gumawa. Saan nga kaya siya nanggaling? Ang naaalala lang kasi niya, yung kanyang pangalan at yung sakay siya ng lumubog na barko. Sana bumalik na yung kanyang alaala, ano. Kawawa naman ang pamilya niya. Natiyak, naghahanap na rin sa kanya. Oh, Lilay! Napasyal ka. Aling Diling, gumawa ako ng minatamis na langka. Ay! Nakapitas kasi si Lucio kahapon. Minatamis ko. Kaya ito, dinalang ko kayo. Oh, salamat. Magugustuhan to ng bunso ko. Salamat din Udo sa binigay niyong baboy sa aming kahapon. Ayos lang yun. Maiba ko ha. Oh, Aba, hanggang ngayon pala kinukup-kup niyo pa rin yung estrangherong napulot niyo sa dalampasigan. oo. Hindi pa kasi maalala ni Lucio kung saan siya nanggaling. Para bang nagkaroon siya nung, ano ba yun, yung tinatawag nilang amnesia. Hindi ba kayo natatakot? Bakit naman? Dahil baka mamaya masamang tao pala yung kinukup-kup niyo. Hindi naman siguro. Mukha naman siyang mabait. At isa pa, naniniwala kami na masamang tao man o hindi, kapag nanganganib ang buhay, dapat nating tulungan. Oo paano kung mapahama kayo? Dahil masamang tao nga pala yun. Mabuti ho ang ginawa namin. At naniniwala kami na hindi itutulot ng Diyos na mapahama kami dahil doon. Handa na po ako, Mang Anton. Alis na po ba tayo? Pakitawag mo na lang si Nitoy Lucio para siya na lang ang sumama sa iyong mangisda. Ho? Bakit po, Mang Anton? Masama po ba ang pakiramdam niyo? Oo. Kagabi pa masakit ang tiyan ko pero nawala naman kanina. Kaya lang ngayon sumasakit na naman Masakit. Pinagpapawisan na kayo, Mang Anton. Oo, masakit talaga, Lucio. Teka, mabuti pa ho. Daling ko na kayo sa ospital para matingnan kayo ng doktor, ho? Pero sa bayan pa ang ospital. Kahit na po, dapat matingnan kayo ng doktor. Baka kung ano na yung nararamdaman niyo. Monet? Malalim na ang gabi, ha? Bakit hindi ka pa natutulog? Paano ako matutulog, kuya? Nag-aalala ako kay Itay. Hindi ko alam kung ano na nangyari sa kanya. Kahit man lang sana isa sa kanila, kinainay at kuya nito hindi umuwi Palagay ko kaya ganon dahil may problema. Baka hindi nila maiwan agad si Mang Anton. Huwag naman sana. Ayoko may masamang mangyari kay Itay. Ayoko mabawasan ang masaya naming pamilya. Monet, Ang mga magulang ko nagpapalakas ng loob ko. Kaya kahit may kapansanan ako, nananatili akong matatag. Ayoko mawawala ang isa sa kanila. Paano na? Monet, Lucio. Si Inay! Nay! Naku. Kumusta na po si Itay?
Inoperahan sa appendix ang tatay mo. Oh, Puputok na pala yung appendicitis niya. Yun ang dahilan ng kanyang pagsakit ng tiyan. Ay, umuwi lang ako dito para kunin yung titulo ng bahay natin. Ay, bakit po? Kailangan ng perang pambayad sa ospital at pambili ng gamot ng tatay mo. isasanla niyo po itong bahay niyo? Kailangan, Lucio. Nakausap ko na si Aling Daling. Hindi niya kami iniwan sa ospital kaninang ihatid kami. Kaya sila rin yung kasama kong umuwi ngayon. At sa kanila niyo po isasangla? Oo. Pero, Nay, paano po natin yan matutubos? Bahala na, anak. Ang mahalaga, may magamit tayo sa pangangailangan ng tatay mo. Mabuti naman, marami tayong huli ngayon, Itoy. Noong nakaraang pumalaot tayo, konti lang ang uwi natin, di ba? Oo nga, kuya. Gusto pa naman naming makaipon para matubos na kina Aling Daling yung titulo ng bahay namin at lupa. Ako, matatagal lang siguro bago nyo matubos yun. Kung dito lang kayo aasa sa pangingisda. Nag-iisip nga ako ng ibang paraan, kuya, para makatulong kina Inay at Itay. Lilay, sa susunod na linggo, pangalawang buwan na ng pagkasanla niyo sa akin ang titulo nitong bahay niyo. Ay, oo. Hindi ho namin nakakalimutan yun, Aling Diling. Sana naman magawa niyo na ng paraan yun para hindi na lumakpa yung tubo. Maliit nga lang yung binigay kong tubo sa inyo. Kung sa iba yun, baka samantalahin pa ang kagipitan niyo. Kaya nga ho, nagpapasalamat kami sa inyo. At hindi ho namin makakalimutan yun. Kawawa naman si Aling Lilay at Mang Anton. Kahit magaling na si Mang Anton, bakas pa rin ang lungkot sa kanila. At dahil yun sa kanilang problema sa bahay na ito, ay, gusto ko silang tulungan. Uutang ko sa kanila ang buhay ko. At mula nang tumira ako rito, naging masaya na ako. Ladam akong masarap pala ang magkaroon ng pamilya. Ano kaya dapat kong gawin para matulungan sila? Mukhang napakahalaga ng sasabihin mo sa amin lahat, Lucio. Tungkol ba saan yun? Una po, gusto kong magpasalamat ulit sa ginawa niyong pagkupup sa akin nung makita niyo akong walang malay sa dalampasigan. Ay, kahit naman siguro sino, yun din ang gagawin sa isang kapwa-tao na nangangailangan ng tulong. Hindi po lahat ng tao ganoon, Mang Anton. Iba po kayo ng pamilya niyo. Mula nga po nang mapatira ako sa inyo, naging masaya po ako. Para po bang nagkaroon ako ng bagong pamilya? Masaya rin kaming kasama ka, kuya. Parang nadagdagan kami ng kapatid ni Monet. Kaya nga nalulungkot ako dahil kailangan ko lang magpaalam sa inyo. Ha? Kailangan ko lang bumalik sa pinanggalingan ko. Naalala mo na, kuya, kung saan ka nakatira? Kung gano'n, magaling ka na. Ang totoo po, nagsinungaling ako sa inyong lahat. Alam ko talaga kung saan ako galing. Ayoko lang ho na naibalik niyo ako roon.
Isa po akong takas na bilanggo. Kuya Lucio, At malaki ang magiging pabuya sa sino mang makapagsusuko sa akin sa mga pulis. kuya, At doon sa bilangguan na pinanggalingan mo, doon mo gustong bumalik. Kailangan gawin ko po yun, Mang Anton. Dahil yun lang ang paraan para makapagbagong buhay ako. Ay, hindi ko maintindihan. Tumakas ka na doon, di ba? Kaya nga napadpad ka rito. Gusto ko pong kayo ni Mang Anton ang magsuko sa akin sa mga may kapangyarihan para mapunta sa inyo ang malaking halagang pabuya para sa aking pagkakadakip. Lucio, Sa pamamagitan po ng salaping yun, maipagagamot nyo si Monet. Makapagtatayo kayo kahit maliit na negosyo. Matutubos nyo na ang pagkakasanla nyo ng bahay at lupa. Kuya Lucio. Pag nangyari yun, lalo kayo magiging maligaya. At yun ang gusto kong makita. Maraming salamat, Kuya. Ang bait-bait mo. pero makukulong ka uli, kuya. Tanggap ko na yun dito eh. Ang mahalaga matulungan ko ang isang pamilyang nagpadama sa akin na masarap pa rin palang mabuhay ng tama. salamat sa iyo, Lucio. Asahan mo, kahit nakakulong ka, hindi ka namin kalilimutan. Muli akong nabilanggo, ngunit mag-aalang ngayon ang aking pakiramdam dahil alam ko nakagawa ako ng kabutihan sa aking kapwa. Isang nilalang ang nakalaya sa kadiliman at isang pamilya naman ang aking napaligaya. Pamilyang siyang gabay ko noon nang ako'y kanilang matagpuan hanggang ngayon sa aking pagbabagong buhay. Ako po si Lucio, isang bilanggo, at ito ang aking buhay. Tunay ngang nakapagbibigay inspirasyon ang pamilyang puno ng pagmamahalan. Sila'y mistulang ilaw na tumatanglaw sa isang dilalang na nadirimlan ang isipan. Mga nagsiganap, Junel Benamin, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, at June Martin Legaspi sa papel na Lucio. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang kwento ng isang ama na matagal na pinarusahan ang kanyang sarili dahil sa isang desisyong labis niyang pinagsisisihan. Siya ay si Panying. Hindi ako nakapag-aral, kaya tanging pakikisaka at pagtitinda lang kung ano-anong gulay lamang ang aking hanap buhay. Dahil sa hirap, sinikap kong pag-aralin ang aking mga anak para hindi na nila maranasan pa ang pagdarahop na aming pinagdaanan ng aking gabihan. Subalit minsan hindi umaayon ang tadhana sa ating mga plano.
Ida, ano ba naman? Kanina ka pa pabiling-biling dyan sa higaan. Panying. Ano? Oh, ano ba gumugulo sa isip mo, ha? 2 na ang kolehiyo natin. Tapos may 2 pang nasa high school. Paano natin pagsasabay-sabayin ang pagpapaaral sa kanila? Ang dami na nating utang. Kaya natin yan. Ano ka ba? Sabi ni Jinky kanina, tatrabaho na muna siya. Saka na siya magkukuleyo kapag tapos na ang Kuya Kevin niya. Well, sabi mo, umayag ka ba? Kaya nga hindi ako mapalagay eh. Hindi siya titigil sa pag-aaral. Pero Panying, Kahit mabaon tayo sa utang, basta wala sa kanilang titigil sa pag-aaral. Si Kevin malapit ng graduate. Dahil paunti-unti ang kinukuha niya mga subject. Ganon din ang gagawin natin kay Jinky. Basta walang hihinto. Wala. Ay, nako, kabigan niya rin bagahe ko. Ay, siya na ba rito yung bahay ng mga apo ko sa pinsan? Mukhang nawawala na yata ako ba? Ale, Ay, Ineng! mukhang ang bigat po ng bitbit nyo. Oo nga eh. Tutulungan ko na po kayo. Ay, salamat. Saan po ba kayo pupunta? Meron ka bang kilalang pamilya Fernandez dito? Fernandez? Oo. Ay, si naman Poldo po yun. Poldo. Oo, yun si Poldo. Doon nga ako pupunta sa kanila. Ay, sige po, ihahatid ko ho kayo. Naku, maraming salamat. Hulog ka ng langit. Wala pong ano man yun. Akin na po yung mga gamit nyo. Ay, Ako na pong bibit-bit. Na, Panying! Buti naman nakarating ka, pare. Halika, tagay ka muna. Ay, mabilis lang ako, ha? Oh, ito naman, hindi ka pa nga nakakaupo eh. Upo ka muna! Happy birthday, Poldo. Oh, thank you. Ay, siya ka pala. Oh, bakit? Yung pinsan ko, si Ate Huling. Oh, si Huling. Oh. Narito ngayon. Oh, Naghahanap ng makakasama sa bahay niya sa Maynila. Ha? Kasi mag-isa na lang siya. Kahit daw teenager, ayos lang. Kapag aaralin niya pa raw. Naisip ko, hindi ba may dalaga ka? Si Jinky. pasasamahin ko sa Maynila. Oo. Sayang naman ito, pare. Hindi naman sa ano, pero may kaya yung pinsa namin eh. Wala kasing asawa, kaya mag-isa lang sa buhay. Pasamahin mo na si Jinky. Mabait yan. Libre ka na sa gastusin. At makapag-aaral pa sa maayos na eskwelahan ang anak mo. Pag-isipan mo, pare. Anak, mag-iingat ka doon, ha? Opo, Nay. Ikaw na ang bahala sa anak namin, Ate Huli. Ay, oo, huwag kayo mag-alala. Ako sa- Aalagaan ko si Jinky. Salamat. At saka mukha namang napakabait na bata nitong anak niya. Kaya nasisiguro ko malayong mararating niya. Kapag nagkasakit si Jinky, o kung may anuman dinaramdam, ipaalam mo agad sa amin, Ate Oo, Huling, ha? oo naman. Huwag kayong mag-alala. Ay, Jinky, anak. Po. Mag-aaral ka mabuti, ha? Opo. Masakit sa amin na mawalay ka, pero gusto kong matiyak ang kinabukasan mo, kaya titiisin namin ang nanay mo ang pangungulila sa iyo, anak. Pangako po, Itay. Pagbubutihin ko po ang pag-aaral. O siya. Paano ba yan? Kami aalis na. Mag-iingat kayo, ha? Hindi. Po. Kapag may natabi kaming pera ng nanay mo, bibisitahin ka namin, ha? Mag-iingat ka, anak. Ayan. Nakapaglinis na ako ng bahay. Magre-review na ako para sa exam namin bukas. Ay, sino ba to? Kung makakatok naman, para na magigiba ang pinto. Sandali! Ay, sino po kayo? Uy, may dalaga pala rito. Si Chang. Nasa kusina po. Sino po kayo? Chang! Chang! Grabe. Chang! Kinyata ni Chang Huling.
Ay, nako, pagpasensyahan mo na si Leandro, Jinky. Ayos lang po yun, Chowling. Eh, napapadalas yung pagpunta dito. Kasi pinalayas na naman ata nung papa niya. Barumbado kasi yun eh. Nagdadrugs nga yata yan, kaya ayaw kong nagpupunta yan dito. Eh, kaya lang minsan naaawa rin ako eh. Malapit po siya sa inyo. Ay, ako lang ang nalalapitan niya. Sa iba naming kapatid eh, hindi siya pinapapasok sa bahay. Yan! Ay, nako. Ayan na naman. Uy, sakto ka. Makikikain na rin ako. Ikukuha ko po kayo ng pinggan. Dali lang. Ayos ang ampun mo, Tsanga. Dalaga ba yan? Oy, Leandro, kung ano man yung iniisip mo, tumigil ka, ha? Dadaan ka muna sa ibabaw ng aking bangkay. Grabe ka naman, Tsanga. Oh, Hindi ko naman nahahayaang umabot dyan. Malay mo, hindi naman pumalag. ano ka ba? Biro lang. Tudo mo, no? Sinabi na ako. Tulog na yata si Chowling. Bubuksan ko pinto. Lalagay ko na lang itong payong dito sa may tabi ng pinto para matayo. Kanina pa kita hinihintay. Bitiwan mo ako! Tayo sa garahe. Bitiwan mo ako! Huwag ka maingay. Kung ayaw mo, gibuang ta. Bitiwan mo sabi ako! Dito. Alam mo bang matagal na akong binibigil sa'yo? Bitiwan mo sabi ako! Hindi ko. Ako makainig. Ginagalit mo ako. Sabi ko, huwag kang malikot. Nawala siya ng malay. Bakit parang hindi na siya huminga? Hindi. Napatay ko yata siya. Hindi. Hoy, bilisan mo na at baka Oo. maiwan ka ng bus. May mga nilagay akong halamang gamot dyan, ha? Ilaga mo, pagdating mo doon. Oo, ako na bahala rito. Ay, nako. Ay, hina pa naman ang katawan ng anak mong yon. Ito ang mahirap na malayo siya sa atin, eh. Kasi kapag nagkasakit, hindi natin maalagaan. Kaya nga ako pupunta na ron eh, di ba? Linda, pwede ba? Ikalma mo lang yung sarili mo. Kasi sabi ni Ate Huling, ilang araw na siyang may sakit kaya nag-aalala ako. O siya. Sige, naalis na ako, ha? Agad akong tatawag pagdating ko roon. Oo, o sige Panying, balitaan mo agad ako, ha? Dito na kaya yung bahay ni na Ate Huling. Uy, bakit may mga tao? Mali yata ito. Mukhang may patay ditong pinaglalamayan eh. Ay, baka sa kabilang bahay. Ate Huling! Ay, dito na ba ang bahay mo? Anjay, O, parang may lama yata. Bakit ka umiiyak, Ate Huling? patawarin mo ako. Ano? Patawarin mo ako. Bakit ka humingi ng tawad? ang patay ay ang anak mo. Ang anak ko? Si Zengge? Bakit? Bakit mamamatay ang anak ko? Hindi ba't sabi mo may sakit lang siya? Patawarin mo ako. Hindi ko masabi sa isa telepono. Totoo nangyari. Nasaan ang tabaong yan?
Oh, Diyos ko. Alam mo. Hindi. Jake, bumaho ka dyan. Hindi totoo patay ka lang. Hindi totoo. Nanaginip lang ako. Hindi patayan ako. Hindi siya mahaling mamatay. Jake! Jake, anak! Anak! Bakit nandiyan ka sa baong, anak? Gumising ka, anak! Gumising ka! Tulad tatayo! Gumising ka, Jake! Nakikiramay ako, Nida. Hanggang ngayon, parang dinudurog ang puso ko kapag naiisip kong wala na si Jinky Poldo. Hindi ko maipaliwanag yan sa akin. Naintindihan kita. At ang pinakamasakit pa, dahil hindi namin mapanagot ang gumawa nito sa kanya. Wala kaming pera. Wala kaming ebidensya. At isa pa, ayaw na ni Panying na bumalik sa bahay ni Ate Uling. Baka raw kung ano pa magawa niya. Pasensya na kayo. Wala rin akong magawa. Wala rin akong may tutulong sa inyo. Awawa naman si Jinky. Awawa naman ang anak namin. Napakabait siyang bata. Para mamatay sa ganitong paraan. Panying, ilang linggo ka nang hindi kumakain at natutulog ng maayos. Siguro, kung nakapag-aaral ako noon, dahil hindi tayo hikaos ngayon. Siguro, hindi ko kailangan pasamahin sa isang taong hindi naman natin lubos na kilala ang anak ko para lamang makapag-aral. Panying, Kasalanan ko, Lida, kung bakit nangyari ito sa anak natin. Ako ang may kasalanan. Ako ang umukay ng kanyang libingan. Ako ang may kagagawa ng lahat ng ito. hindi. Hindi totoo yan. Wala may gusto mangyari ito sa anak natin, Panying. Huwag mo sanang sisihin ang sarili mo. Kasalanan ko! Kasalanan ko lahat! Ako ang pumatay kay Ching! Panying, Ako ang pumatay sa anak natin! Dahil sa pagkukulang ko kaya mahirap tayo. Kaya kailangan natin ipamigay ang anak natin. Hindi ko pa ibigay ang maayos na buhay para sa kanila. Ang ako ang dapat sisihin sa pagkamatay ng ating anak. Panying. Ako. Hindi ka na naman kakain, ha? Panying, magdadalawang buwan na mula nang mabatay si Jinky. Napapagod na rin ako sa iyo. Mula lang ako. Gusto ko na rin mamatay. Makinig ka sa akin. Si Jinky kailangan na wala sa atin. May 3 ka pang anak. Kailangan mong mabuhay para sa kanila. Alam ko masakit. Pero pag
Hindi tayo pwede sumuko. Habang nabubuhay tayo, hindi tayo pwede sumuko. Hindi na nga natin nabigyan ng hustisya pagkamatay ni Jinky. Hayaan mo pa bang maging sanhi na pagkasira ng buhay nating lahat? Ang ginawa ng lalaking yun na lumapastangan sa ating anak? Ha? Mabuhay ka! Para man lang kay Jinky! Para man lamang sa anak natin! Hindi naging madali sa akin ang lahat. Pero tama si Nita. May 3 pa kaming anak na umaasa rin sa atin, sa amin. Kaya kahit napakahirap, pinilit kong bumangon. Madalas may mga pangyayari sa buhay natin hindi natin maunawaan kung bakit nangyayari. Pero marahil, kasama sa mga pagdaraanan natin habang tayo'y nabubuhay ay ang sakit at pagdurusa. Ngunit ang mahalaga ay matutuhan nating lumaban at magpatuloy sa kabila ng mga masalimuot na karanasang yun. Ako po si Panying at ito ang aking buhay. Ang bawat pagsubok, kapag ating nalagpasan, ay tiyak na mag-iiwan sa atin ng malaking aral sa buhay. Mga nagsiganap, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Janelle Benjamin, at June Legaspi sa papel na Panying. Naglapat ng angkop na tunog, Jelly Mutiang, sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Migar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Lamaron. Sa direksyon nila June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Ngayong araw na ito, mapapakinggan natin ang kwento ng isang amang paulit-ulit na sinubok ang katatagan bilang padre de pamilya. Siya ay si Don. Bata pa ang 3 kong mga anak nang maghiwalay kaming mag-asawa dahil sa hindi pagkakasundo. Naiwan sa akin ng mga bata at akong nagpalaki sa kanila. Hindi na ako nag-asawang muli sapagkat para sa akin, sapat na ang aking mga anak. Uli na nang mapagtanto kong maging sila ay mawawala rin sa akin. Pare, nakikiramay ako. Hanggang ngayon, pare, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit kailangan ito mangyari sa panganay ko. Hindi talaga may iiwasan ng mga aksidente, pare. Kausap ko pa lang siya noong umagang yun. Ang sabi niya, uuwi siya ng maaga dahil birthday ng kapatid niyang bunso. Kanina lang siya nakauwi, pare. Ayan siya. Nasa kabaong na, pare. Ilang araw din sinubukan ni Biboy na lumaban. Ilang araw din siya sa ospital. Napakasakit, pare. Totoo pala na walang katumbas ang sakit na nararamdaman ng isang magulang na nawawalan ng anak.
Kung alam ko lang, pare. Sana na ipaghanda ko man lang siya ng almusal ng araw na yun. Pare, hanggang dito na lang talaga ang buhay ni Biboy. Hanggang dito na lang ang buhay na ipinahiram sa kanya ng Diyos. Tay, pare-pareho tayo nasaktan sa pagkawala ni Kuya Biboy. Pero sana, pare-pareho din tayong bumangon ngayon. Tay, alam kong mahirap. Pero kailangan nating mag-move on. Nandito po kami para sa inyo, Tay. Isa lang ang nawala. May natitira pa kayong dalawa. Salamat sa inyo, mga anak. Tama kayo. Kailangan nating bumangon. Hindi maaaring habang buhay akong magluksa. Kung nakikita tayo ngayon ni Kuya, tiyak na hindi siya matutuwa. Tay, kailangan natin magsimulang muli. Basta, ipangako niyo sa akin, mga anak, na palagi kayong mag-iingat, ha? Lalo na ikaw, Tonton. Tay, Nagmomotor ka. Huwag kang magpapatakbo ng napakabilis. oo, nag-iingat po ako. Ikaw din, Bay. Ha? Huwag kayong mag-alala, Tay. Maingat po magmaneho ng sasakyan si Paul. Basta lagi niyo lang tatandaan. Hindi ko man araw-araw nasasabi sa inyo, pero mahal ko kayo, mga anak. Mahal na mahal ko kayo. Ilang buwan mo na kamong iniinda itong sumasakit sa balakang mo? Matagal na po, Tia Pilar. Teka, parang bago pa mamatay si Kuya Biboy, nararamdaman ko nito. Kaya lang, mag-iisang taon na nang mawala si Kuya, hindi ba? Pero parang mas masakit na ngayon. Minsan din, parang dito, sa may puson ko masakit. Hindi ko na po alam kung saan na nagsisimula ang sakit minsan eh. Ay, napapansin ko nga parang lumalaki ang puson mo. Mapatingin ka na kaya sa doktor? Abay, hindi ito kaya ng hilot ko lang. Baka kung ano na ang kondisyon mo yan. Natatakot po ako. Mas nakakatakot kapag hindi mo yan pinatingnan sa doktor. Natatakot po kasi ako malaman kung ano ito. Baka kasi malubhang sakit. Ay, nako. May, kapag pinatagal mo pa yan, mas nakakatakot ang kahihinatnan yan. Mas maganda kung mas maaga para maagapan. Ilang buwan pa lang, stage 4 cancer na kaagad? Ano ba namang klase yan? Ay, ibebenta ko itong isang kalabaw natin. Maghanap ka ng ibang doktor. Magpa-second opinion ka. Tay, Ate, bakit ka naman magkakaroon ng ganyang sakit? hindi ko alam. Ewan ko, hindi ko alam talaga. Anak, 30 anyos ka pa lang. Hindi naman yata tama yung resulta ng mga examination sa'yo eh. Maghahanap tayo ng ibang doktor. Pero paano po kung pareho lang maging diagnosis, Tay? Paano kung cancer talaga ito? At ilang buwan na lang ako mabubuhay? Anong gagawin natin? Tatakot ako. Ayoko pong mamatay. Ang dami ko pang pangarap sa buhay. Ayoko mamatay. Hindi ka mamamatay, anak. Hindi. Gagawin natin ang lahat para maipagamot ka. Gagawin ko ang lahat. Nakikiramay ako, Tonton. Salamat po, Ninong Fred.
2 taon pa lang ang nakalilipas nung mamatay ang panganay niyo. Ngayon naman, si May. Hindi ko po alam kung bakit ganito, Ninong. Bata pa si ate para tamaan ng ganong klase ng sakit. Ang nakagulat pa kasi, stage 4 kaagad. Hindi nga umabot ng 1 taon ng gamutan. Sumuko kaagad ang katawan niya. Kawawang bata. Ninong, para kami pinaglalaruan ng tadhana. Ang tatay mo, Nandun sa kwarto, tulala. Mula nang dumating ang kabaong dito ni Ate May, hindi pa ho siya lumalabas. Hindi ko rin ho siya makakausap ng maayos. pasensya ka na. Wala akong ibang may tutulong sa inyo kundi ang ipanalangin kayo sa pinagdaraanan nyo ito. Ninong, Diyos lang ang nakaalam kung bakit na ito hinahayaang mangyari sa inyong pamilya. Don? Donato? Nariyan ka ba? Nako. Aaga-aga, umiinom ka na naman. Ano ba yan, Donato? Tama na nga yan. Aba, ilang buwan ka lang ganito. Napariwara na ang buhay mo simula nang mawalan ka ng 2 anak. Ito lang. Ang pala ang alam ko, Ate Pilar. Para makalimot. Kaya pati si Tonto, nakakalimutan mo na. Nakakalimutan mo na may isa ka pang anak. Inalagaan ko namang mabuti mga anak ko, ate. Pero bakit ganito? Bakit isa-isa silang kinukuha sa akin? Ano ba nagawa kong kasalanan? Hindi pa akong itong iniwan ng asawa? Hindi kita masasagot sa tanong mong yan. Pero ang natitiyak ko, kailangan mo nang itigil ang pag-inom. Dahil baka ikaw naman ang sumunod sa mga anak mo sa hukay. tulog pa yata si tatay. Ako na magluluto ng almusal. Oo. Ah. Gising ka na pala, Tonto. Tay, ang aga niyong nagising yata ngayon. Ipinagluto kita ng almusal, anak. Wow, namiss ko ito ah. Ayan. May pasensya ka na, anak, ha? Napababayaan na kita dahil sa pagmumukmuk ko sa pagkawala ng mga kapatid mo. Naintindihan ko kayo, tay. Yan mo, anak. Mula ngayon, ako na uli magluluto ng almusal. Sige o. Pero, malungkot na talaga rito sa bahay dahil 2 na lang tayo. Kailan ka ba mag-aasawa, anak? Bata pa ho ako. Ano ba, bata pa? Malapit ka lang mawala sa kalendaryo. May bingo cards pa naman ho eh. Pambira, anak mo. Huwag mo sabihin matagal pa ako maghihintay ng apo. Sana, tay. Marami pa akong gustong gawin sa buhay. Kaya mo, ilang taon na lang, may makakalaro ka ng bata rito. Tonton? Tonton, anak. Tanghali na ba? May trabaho ka, hindi ba? Tonton. Ay, naku, tulog na tulog pa yata. Tonton! Bubuksan ko nga itong pinto ng kwarto niya. Tonton!
Nako. Nakatihaya pa ang batang ito. Tulog na tulog pa nga. Tonton anak, tanghali na. Gising na. Tonton. Teka. Bakit parang hindi siya umiiga? Tonton? Tonton, anak! Anak, gumising ka! Anak, gumising ka! Tonton! Tonton, anak! Namatay siya habang natutulog. Panginoong mahabagin. Si Bimboy na aksidente. Si May nagkaroon ng cancer. Si Tonton ay natake. Ate, ganito ko ikukwento sa mga tao ang mga anak ko. Hindi ko man lang maikukwento sa kanila na si Bimboy isa ng manager. Si May nakapagtapos na ng abogasya na magiging abogado na si Tonton ikakasal na. Ganyan sana, ate, ganyan sana ang gusto ko sabihin sa mga tao magtatanong kung kumusta na ang mga anak ko, ate. Pero iba ang kapalaran silapit nila, ate. Don, pagpakatatag ka. Sinusubo ko, ate. Sinusubo ko. Pero hindi ko alam kung hanggang saan. Kung hanggang kailan ko makakaya ang lahat ng sakit na ito. At durog na sa paulit-ulit na pagkawala ng mga anak kong puso ko. Sila na lang ang meron ako, Ate Pilar. Bakit kinuha pa sa akin? Bakit, Ate? Alam ko lang na mangyayari ang lahat ng ito sa mga anak ko. Sana hindi ko na lang sila iniwan sa'yo. Una si B-Boy. Pangalawa si May. Pangatlo si Tonton. 3 beses akong naglibing ng mga anak natin. Pero ngayon ka lang pumunta. Pagkatapos ito pa ang sasabihin mo sa akin? Siguro, may dala kang ang kamalasan sa buhay ng mga anak mo. Ano ba? Narinig ba ang sinabi mo? Bitiwan ang braso ko. Ha? Nasasaktan ako. Alam mo kung gaano kasakit ang makitang mawala isa-isa ang mga anak mo! Ha? Wala kang alam. Kaya wag mo kong sisisihin sa pagkawala nila. Dahil kahit kakalampot na panahon lamang ang ibinigay sa akin ng Diyos para makasama sila. Kahit paano na iparamdam ko sa kanila kung gaano sila kahalaga sa akin. Hindi kagaya mo! Tinalikuran mo silang parang mga basura. Hindi pa sila patay, pero pinatay mo na sila sa puso mo! Kaya wala kang karapatang bumalik dito para husgahan ako! Sa pagharap namin ng dati kong asawa na si Minda, tsaka ko lamang napagtantong kahit nawala silang lahat, mapalad pa rin ako dahil ako ang nakasama nila sa mga natitirang panahon nila sa mundo. Hindi ko malalam kung bakit
Kinuha kagad sila ng Diyos sa akin, pero ang iniisip ko na lamang ngayon ay ang katotohanan na nakasama ko sila at naiparamdam ko sa kanila kung papaano magkaroon ng isang magulang na nagmamahal at nagmamalasakit sa kanila. Ako po si Don at ito ang aking buhay. Hiram lamang ang buhay ng tao at hindi natin alam kung kailan to babawiin sa atin. Kung kaya habang may pagkakataon, iparamdam natin sa mga taong kasama natin kung gaano natin sila pinahahalagahan. Mga nagsigarap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, Lionel Benamin, at June Martin Legaspi sa papel na Don. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labaron. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, narito ang kasaysayan ng isang ginang na nagbago alang-alang sa kanyang anak. Siya ay si Laura. Kapwa kami galing sa mahirap na pamilya ni Edong at hindi nakapagkolehiyo, kaya hirap din ang buhay namin noong kami magpamilya. Ngunit sa pamamagitan ng aking talento ay natutulungan ko siya kahit paano. Talaga, Maring SP? Tatlong gabi tayong kakanta? Oo, Laura. Tukay ang bayad sa atin bawat gabi. Aba, okay yun. Kikita ko ng maganda. Bongga kasi yung anak na namatayan. Mahal na mahal yung magulang niya, kaya sinunod ang bilin. Bakit? Ano bang bilin? Gusto lang niya masaya ang lamay niya. May mga kumakanta hanggang libing. Ay kung ganun, pati sa libing, kakanta tayo? Oo, kaya 4 days ang trabaho natin. Ay, buti naman. Ay, sige, maghahanda na ako para sa pagkanta natin bukas. Sana bongga lagi yung mamatay, ano? Para lagi tayong may kantahan. Lagi may trabaho. Sarap ng pagkain natin ngayon, ah. Ang dami niya na nga po nakain, Tay. Saan mo ba binili mga ulam na ito, Laura? Galing yan dun sa catering ng lamay na kinantahan namin ni Maring SP. Pambira. Maraming natirang pagkain, kaya mingi kami ng pabaon. Pambira ka. Nagbaon ka pa pala galing sa patay. Buti nga yun, nakatipid tayo sa ulam. Ayon sa pamahiin, masama raw ang magbaon ng galing sa patay. Baka raw sundan ka ng namatay. Ay, nakakatakot naman po yun. Huwag kang matakot, Para. Hindi naman totoo yun. Ito talaga. Kasi Edong, kung ano sinasabi, natakot tuloy si Para. Kasi naman, Laura, Pagkanta sa mga lamay at libing ang trabaho ko. Kaya hindi tayo dapat maging nervyoso. Kanina patulog si na inay at itay. Pati na rin ang kapatid ko. Pero, hindi pa ako makatulog. Naalala ko yung sinabi ni itay na baka raw sundan ng patay si inay. Kasi nagbaon pa siya ng pagkain. Tatakot tuloy ako. Ano ba yan? Naiihi pa naman ako. Bahala na nga. Mabangon ako.
Bubuksan ko ang ilaw. Sabi naman ni inay, huwag kami maging nervyoso. Bubuksan ko na nga ang ilaw para makapunta ako ng CR. Ay! Ano ba yun? Para! Ano nangyayari sa'yo? Nay! Pupunta po ako ng CR eh. Pero may kalabog po ako na dinig. Ano? Kaya natakot po ako na pasigaw ako. Halika. Kasamahan na kita. Narinig mo yon? Yon. Pusa na nagningiyaw ang narinig mong kumalabog. Kaya hindi ka dapat matakot. Talaga? Ha? Magkanda sa lamay at libre ang trabaho ng nanay mo? Para? Oo. Kaya nga hindi lagi siyang may trabaho eh. Nakakatawa naman ang trabaho ng nanay mo. Hanap patay! Ha? Classmates! Ang trabaho pala ng nanay ni Para! Hanap patay! Gumana sa mga libing at lamay! At least naman, may trabaho ang nanay ko. Ha? Meron nga. Hindi naman maganda. Nakakatakot pa. Eh kasi nga, ang wait niya, hanap patay. Oh, Farah. Bakit ayaw mong pumasok? Wala ka namang sakit. Eh kasi po, pagtatawanan na naman ako ng mga kaklase ko. Bakit naman nila gagawin yun? Eh kasi po, nalaman po nila yung trabaho niyo. Ha? Wala nun. Lagi na po nila ako tinutukso. Hindi daw po maganda yung trabaho niyo. Kasi, hanap patay daw. Nakakatakot pa raw po. Ano? Nay, hanap na lang po kayo na ibang trabaho. Huwag na lang po yun. Ano? Magtitinda ka ng mga ulam at kakanin sa harap ng bahay natin? Oo, Edong. Bakit? Para magkaroon ng ibang trabaho. At nang hindi na rin tinutokso pa mga anak natin dahil sa hanap buhay ko na hanap patay. Malinis naman ang trabaho mo, Laura. Totoo yun. Pero hindi pa malagian. Kaya naisip kong maghanap ng ibang mapagkakakitaan upang mas matulungan kita. O sige. Alam mo naman ako, laging nakasuporta sa'yo. Parang hindi ka mo swak kay Laura ang pagtitinda ng kakanin. Oo, Kuya Gaspar. Hindi siya kumikita eh. Nalulungkot nga siya. Teka, ano pa bang alam niyang gawain bukod sa pagluluto? Ha? Marunong din siyang manahi, Kuya. Yun, okay yun ah. Kasi may kapitbahay kami, nananahin ng mga punda at basahan. Aba, alam mo, kumikita ng maayos yun. Talaga, Kuya? Oo. Silang mag-asawa na ngayon ang nagpapatakbo ng kanilang negosyo ba? Ba, tingin ko, kaya ng asawa ko yun. Siya nga ang nananahin ng mga damit namin ng anak namin eh. Pati mga punda namin. Ay, naman pala eh. O iti, subukin nyo ang pananahe. Sasabihin ko nga yun kay Laura para ibili na lang ng makina ang natitira pa naming pera. May nakapagsabi sa akin na nananahi ka ng mga basahan at punda ng ulan, Laura. Ay, opo, Sir Delphine. Pati ho mga sala set cover at bedsheet. Tinutulungan ko naman po ang aking asawa. Nananahi ka rin? Oho. Hindi pa kasi namin kayang kumuha ng mga tauhan eh. Kaya kami munang dalawang nagpapatakbo nitong maliit naming negosyo. Mabutit marami na kayong alam tahiin. Medyo po. Bakit niyo po pala naitanong? Alam niyo kasi
May dalawang okasyon na gagawin sa opisina namin. Gusto ko sana mamigay ng maliliit na souvenir bag sa lahat ng mga bisita ko. Naghahanap ako ng makakatahin nun. Kaya niyo bang gumawa ng gano'n? Ay, opo sir, opo. Oo. Kung gusto nyo, gagawa ako ng sample ng mga bag para makapili kayo. Okay sa akin yun. At huwag kang mag-alala sa bayan. Galante ako. Basta magustuhan ko ang gawa ninyo. Ang swerte mo naman, Maring Laura. Hindi mo na kailangan kumanta sa mga lamay at libing dahil maganda na ang kita ng patahian nyo. Malaki ang naitulong sa amin ni Sir Delphine. Kaya mas marami ang gawa namin ngayon. Nay! Oh, Nay! May good news po ako sa inyo. halika dito. Halika. Narito kami ni Maring SP. Hello po, Aling SP. Hello din, Iha. Galing ka bang school niyan? Opo. Oy, ano yung good news mo? Marami pong order sa inyo, Nay. Talaga? Opo. Sinulat ko nila yung mga pangalan nila dito sa papel, oh. Pati nga po yung mga classmate ko na dating nanonokso sa akin, umorder din po. Wow! Nagdagawa nyo na naman yan. Maring Laura, baka naman pwedeng maging tauhan mo na rin ako. Ay, nako, tiyempo. Tiyempo yung pagsasabi mo. Talaga? Talagang kukuha na kami ng 3 makakasama. Oh, Laura, Nakapagpabook na ako sa tutuloyan natin sa Tagaytay. Ilang araw bang sinabi mo? 3 days. Para naman makapag-enjoy tayo ng gusto. Oo nga. Puro na lang kasi tayo trabaho. Matutuwa tiyak ang mga bata kapag nalamang mamamasyal tayo sa Tagaytay. Ay, sigurado yun. Ito ang unang pagre-relax natin. Mula nang pasukin natin ang negosyong pananahi. Ay, salamat sa Diyos. Hindi man tayo nagtagumpay sa pagtitinda ng kakanin at sa pagtanta ko sa mga patay. Sa pananahi naman tayo nagtagumpay. May mga pagkakataong nakatutuwa ang buhay. Sino mag-aakala na dahil sa panunukso sa aking anak, ay magkakaroon ako ng magandang negosyo na siya ngayong nagpapaasenso sa aking pamilya. Ako po si Laura at ito ang aking buhay. Hindi masamang gamitin ang talento at maging trabaho ito. Ngunit, hindi rin masama na maghanap ng mas mainam na trabaho para sa ikauunlad ng ating pamilya. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, June Martin Legaspi, Rosana Villegas, Lionel Benamin, at Jenaline de la Cruz sa papel na Laura. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Darito ang kasaysayan ng isang biyudang ina na nagkaroon ng maling akala. Siya ay si Monica. Maaga akong nabiyuda. Kaya naman ginawa ko ang lahat ng pagsisikap upang umasenso at mabigyan ng maginhawang buhay ang 2 kong anak. Nagtagumpay naman ako. At dahil doon, nagkaroon ako ng maling akala. Oh, congratulations, son. Hindi mo ako binigo. Natapos mo ang management with high grades. Sabi ko naman sa inyo, Mami, hindi ko sasayangin ang paghihirap nyo. At saka, gusto ko pong maging successful businessman. Kaya po nagsikap ako. Oh, no, anak. No. Hindi yan makabubuti sa'yo. Po? Matagal ko ng pangarap ito, anak.
At dahil tapos ka na ng kolehiyo, sasabihin ko na sa iyo, ang gusto ko, pumasok ka sa seminaryo. Magpari ka. Mami, paano po ang pangarap ko? Oh, come on, eh. Hindi mahalaga yun. Hindi mo madadala yun sa langit. Samantala kung magpapari ka, pati kami ng iyong ate Beron, mailalapit mo sa Diyos. Talaga po bang hindi na magbabagong isip niyo? Hindi na, Gabi. Sabi ko nga sa'yo, matagal ko na itong pangarap para sa'yo. May girlfriend na po ako eh. 2 years na po kami ni Nika. Pwes, kalimutan mo siya. Makipag-break ka sa babaeng yon. Mami, kaya pala malungkot ang kapatid ko. Yun palang dahilan. Nalulungkot lang siya. Dahil magkakahiwalay na sila ng nobya niya. Pero lilipas din yan, anak. Lalo na pag nasa seminaryo na siya. Ay, iba ang kaligayahan na ibibigay ng paglilingkod sa Diyos. Magiging maligaya siya kung yun ang kanyang pangarap. Kaso hindi. Pero, magsalita ka parang hindi ka masaya sa profesyon mo ngayon. Isa ka ng doktor, anak. Tinitingala at nirerespeto ng tao. Masaya ako, Mami, dahil natutuhan ko ng mahalin ang profesyon ko. Pero, meron pa rin kulang. Kasi, ang talagang gusto ko ay ang umawit. Gusto ko maging singer. Yun ang pangarap ko. Ay, lintik na pangarap yan, oo. Mami! Hindi makabubuti para sa inyo, pinapangarap nyo. Ako sundin nyo. Dahil ako nakakaalam ng mabuti para sa inyo. Kita nyo naman, naging matagumpay ako. Yan ang buhay na katibayan. Hindi. Sabihin mo nagbibiro ka lang, Gabi. I'm sorry, Nika. Ayoko rin magkahiwalay tayo. Pero si Mami, gusto niya pumasok ako sa seminaryo para magpari. Ano? At ako? Paano na ako? Gabi, I'm pregnant. Ha? Oo. Nagbunga ang minsan pagkalimot natin. 2 months na nakakaraan. Paano ako ngayon, Gabi? Paano? Walang hiya ko. Mami, Akala ko pa naman mabait ka. Walang ginagawang kalokohan. Yung pala mahilig ka rin sa laman tulad ng iba. Mami, Hindi ka maaaring umulong sa gusto ko, Gabi. Itutuloy mo pa rin ang pagpapare. pero si Nika at ang magiging baby namin, ayoko po silang pabayaan. Ipalalaglag natin ang dinadala niya Mami! para wala nang problema. Hindi ko akalaing sasabihin niya yun, Ate Beron. Bakit ganun si Mami? Masyado nang mataas ang tingin ni Mami sa kanyang sarili. Dahil sa pagtatagumpay niya sa buhay. Kaya inisip niya, siya lang ang nakakaalam ng makabubuti para sa atin. Baliwala na sa kanya kahit nasasaktan na tayo. Papapasukin niya ako sa seminaryo kahit labag sa loob ko. Ipalalaglag naman niya ang magiging anak ko. Matutuwa pa bang Diyos sa kanya noon? Nika, ano ibig sabihin ng pregnancy test pack na ito na nakita ko sa kwarto mo? Pa? Sumagot ka. Totoo bang buntis ka? Ha? Opo, Papa. Walang niya ka. Katatapos mo pa lang ng college, nagpabuntis ka na. Hindi mo na hinintay na makasal ka? I'm sorry, Papa.
Papuntahin mo agad dito si Gabi at ang mami niya. Kailangang makasal kayo sa lalong madaling panahon. Wala na pong kasalang magaganap. Ano? Bakit wala? Nakipag-break na po siya sa akin. Walang yun. Akala ko pa naman mabait. Yung pala gusto lang makaisa. Sisingilin ko siya sa ginawa niya sa'yo. Sisingilin ko siya. Papa! Papa, sandali lang! Papa! Sigurado ka ba na kaya mo nang umuwi mula dito sa kanto, Gabi? Oo, sabi Tyrell. Ayaw mo kasi magpapigil eh. Naglasing ka pa. Hindi ka naman umiinom ng alak. Minsan-minsan lang naman ito. Gusto ko lang makatulog. Malimot ng bigat ng problema ko. Sige nga. Iwan mo na ako. Oo, sige. Sige na. Alis na ako. Sobra na nga yata ang inom ko. Nahihilo ko. Kumusta, Gabi? Tito Lorenzo? Walang hiya ka. Akala ko mabait ka. Yung pala, manloloko ka. Sandali. Tito. Pagbabayaran mo ang pagtalikod mo sa anak ko. Kutsilyo ho yan. Pakayo. Sandali ho. Sabihin mo, Tyrell. Sino sumaksak sa anak ko? Sino? At bakit siya sinaksak? Sumaksak po kay Gabi. Ay ang papa ni Nika. Ano? Nagalit siya dahil tinalikuran ni Gabi ang obligasyon niya kay Nika. Nakita niyo? Nakita niyo na ginawa niyo, Mami? Dahil sa pagsunod sa inyo, napahamak ang kapatid ko. Ito ba? Ha? Ito ba ang makabubuti para sa kanya? Ikaw? Bakit ka na pa rito? Ipakukulong mo na ba ako? Sige, handa na ako. Nagkakamali ka, Lorenzo. Oh. Naparito ko upang humingi ng tawad. Humingin. Ako may kasalanan. Oh. Kung bakit iniwan ni Gabi si Nika. Gusto ko kasi magpari siya. Ano? Pinilit ko siya. Kahit na nga alam ko, may dapat na siyang panagutan sa iyong anak. Patawarin mo sana ako, Lorenzo. Nagkamali ako. At sana, ayusin natin ang lahat. Gabi, Nika. ako nga. I'm sorry sa ginawa ni Papa. Munti ka na mamatay dahil doon. Kasalanan ko naman eh. Iniwan kita. Pero, labag sa loob ko yun, Nika. Alam ko. At nauunawaan na rin yun. Ni na Papa, Tita Monica. Anong ibig mo sabihin? Nag-usap na sila ni Papa. Ama, sinabi ni Nika. Mami, Hindi na kita pipilitin magpari pa. totoo po. Oo. Salip, ipakakasal ko na kayo ni Nika. Salamat po. Salamat, Mami. Anak, patawarin mo sana ako. Pangako, itutuwid ko ang aking pagkakamali. Dahil sa nangyaring yun sa aking bunso, ay nagbago ako. Dahil alam ko na tanging ang Diyos lang ang nakababatid ng tunay na makabubuti sa ating mga anak. Sana po'y kinapulutan ng aral, lalo na ng mga magulang na nakikinig ngayon sa aking kasaysayan. Ako po si Monica, at ito
ang aking buhay. Kahit nasa posisyon ang mga magulang, hindi pa rin niya dapat saklawan ang pangarap ng kanyang anak. Kung nais niyang mapabuti ito, ang Diyos ang dapat niyang lapitan. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Phil Cruz, Jonel Benavin, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr. at Susan Robles sa papel na Monica. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Montea, sa musika ni Buboy Salonga, superbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Mayar. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang dilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Nanding. Panganay ako sa 4 na magkakapatid. 18 pa lang ako nang pumanaw sa isang sakuna ang aming mga magulang. Mula noon, ako nang tumayong kuya at magulang ng 3 kong kapatid. Dahilan kaya hindi ako nakapagkolehiyo pa. Pakinggan po ninyo ang aking kasaysayan na harinawang kapulutan ng magandang aral sa buhay. Binabati kita, Karina. Sa wakas, isa ka ng ganap na teacher. Nakita ko din ang bunga ng mga paghihirap ko. Ikinararangal kita, kapatid ko. Congratulations, Ate Karina. Ngayon, matutulungan mo na si Kuya Nanding sa pagpapaaral sa amin ni Jenny. Kuya Nanding, Ruben, Oh, bakit parang hindi ka makapagsalita? Ano ba gusto mong sabihin? Iniisip mo ba na mamadaliin kitang makapagtrabaho ngayong may lisensya ka na? Karina, kung gusto mo munang magpahinga, okay lang yun, ayos lang yun. hindi yun, Kuya. Ano? I'm sorry. Pero kailangan na naming magpakasal ni Edgar. Ha? Pero bakit, Ate? Di ba, ang pangako mo, pagtatapusin mo muna ako bago ka mag-asawa? Para naman mabawasan na ang hirap sa amin ni Kuya Nanding. Oo, Ruben. Kaya lang, buntis na ako. Ha? Buntis? Kaya kailangan pakasal na kami ng nobyo ko. Ikaw? Buntis? Kuya, patawarin mo sana ako. Patawad. Kuya Nanding? Kuya, bakit ka umiinom ng alak? Hindi ka naman dati umiinom yan ah. Kuhan, Jenny, nagpapaantok lang ako. Kahit hindi mo sabihin, alam ko malungkot ka dahil sa pag-aasawa ni Ate Karina. Dahil binigo ka niya. Tayong lahat. Sana, Kuya, huwag mong isipin na gagayahin din namin siya ni Kuya Ruben. Sana bigyan mo pa rin kami ng pagkakataon makapag-aral. Bakit? Iniisip mo ba na pahihintuin ko kayo dahil sa ginawa ni Karina? Kasi, Kuya, masakit naman talagang ginawa niya eh. Pati nga kami ni Kuya Ruben, inis sa kanya. Huwag. Huwag kayong magtanim ng galit sa kanya. Magpasalamat na lang tayo na hindi siya iniwan ng nobyo niya.
Tungkol naman sa inyo ni Ruben, huwag kayong mag-alala. Hindi ako magbabago sa pagtataguyod ko sa inyo. Magsisikap pa rin ako para makatapos kayo ng pag-aaral. Ruben, Kuya Nanding, bakit sinugod mong malakas na ulan? Ayun tuloy, basang-basa ka. Ay, alika, pumasok ka na. oo. Sa tricycle pa lang habang namamasada ako umuulan eh. Nang igarahe ko ng tricycle kina Aling Sandra, uminto naman ang ulan eh. Kaso biglang bumuhos ng mas malakas. Habang pauwi na ako rito, kaya inabutan ako. Teka lang, kuya. Gagawa kita ng kape para mabawasan ang ginaw mo. Si Johnny nasaan? Andun po sa loob, gumagawa ng homework. Magbalik ka na ng damit, kuya. Oo. Baka magkasakit ka pa niyan. Saan ka pupunta, Jenny? Ibibili ko ng gamot sa lagnat si Kuya Nanding, Kuya Ruben. May sakit si kuya? Oo, ang init na niya eh. Siguro dahil naulanan siya kagabi galing pamamasada. Kawawa naman si kuya. Oo nga. Pero sabi niya, papasada pa rin daw siya pag wala na siyang lagnat. Sayang daw ang araw kung hindi siya kikita. Bakit po, Aling Sandra? May nagawa po ba akong kasalanan? Wala. Napakabait mo nga eh. Mula na maging driver ka ng tricycle namin, naging maganda ang record mo rito. Pero bakit sabi nyo, hanggang bukas ko na lang maaaring ipasada ang tricycle nyo? Dumating kasi yung isa ko pang anak na may asawa. Ah, Dito na rin siya titira. Kailangan niya kasi ng trabaho. Kaya ang sabi ng asawa ko, sa kanya na ipalabas yung tricycle. ganun po ba? Oo eh. Pasensya ka na sana ha. Siguro naman, makakakita ka rin ng ibang maaari mong ipasada. Gabing-gabi ka na, Kuya. Oo, kinabahay ko eh. Pinuntahan ko yung ibang kong kaibigan pagkatapos kong pumasada. Nagtanong ako ng maaari kong ipasada ang tricycle. Bakit, kuya? Anong nangyari sa tricycle ni na Aling Sandra? Hanggang bukas ko na lang yun maipapasada, Ruben. Ay, bakit daw, Kuya? Yung isa pa niyang anak na bagong dating ang maglalabas na ng tricycle. Paano yan? Paano ng bahay? Ilaw at tubig natin? Ang panggastos at pag-aaral namin ni Kuya Ruben. Hindi bali, kuya. Maghahanap ako ng trabaho. Mag-working student ako para mabawasan ang problema natin. Ako rin, Kuya. Susubukan ko maghanap ng part-time job. Salamat sa inyo, mga kapatid ko. Pero pangako, gagawa ako ng paraan para makapagtrabaho ko uli. Diyan na lang sa tabi, mama. Para. Natabahan ko. Ah, salamat to. Sir, yung sukli po ninyo. Sir! Hindi na niya ako pinansin. Pumasok na agad siya sa malaking bahay. Malaki rin ang sobra sa sukli niya. 150. Akin na kaya ito? O nakalimutan lang niya dahil sa pagmamadali? Salamat sa pagbalik mo nitong cellphone ko, Nanding. Napakahalaga nito sa akin. Narito lahat ng konta ko sa aking negosyo. Salamat, ha? Salamat ulit. Okay lang ho yun, Sir Zoilo. Ay, ibabalik ko nga rin ho pala itong sukli ninyo.
Tinatawag ko kayo kanina pero hindi niyo ako napansin. Ganun ba? Eh, sa sobrang pagmamadali ko, kaya naiwan ko sa sasakyan mo ang cellphone ko. Itong sukli niyo. Hayaan mo na yan. Sa'yo na yan. Kulang pa nga yan sa abalang ginawa ko sa iyo. Gabi na, pero ibinalik mo pa ang cellphone ko. O di mapupuyat ka pa at papasada ka pa naman bukas. Wala na po akong pasada bukas, sir. Yung anak na ng may-ari ng tricycle ang magpapasada ng sasakyan. Paano ka na? Ang totoo ho, naghahanap nga ho ako ng trabaho. Ay, ako. Teka, naghahanap ako ng magiging driver ko eh. Ako? Marunong ko ba magmaneho ng kotse? Ako? Oo, sir. Kung gusto mo, ikaw na lang. Huwag ka mag-alala. Bibigyan kita ng magandang sweldo. Maraming salamat po, sir. Kailangan ko po talaga ng trabaho. Ako pong nagpapaaral sa dalawang kapatid ko. 18 pa lang po ako nang mamatay sina Inay at Itay sa isang aksidente. At mula po noon, ako nang kumargo sa mga kapatid ko. Mabait ka pala talaga. Sige, ikaw na ang kukunin kong driver ko. At tutulungan pa kita sa ibang problema mo. Sulit pala ang pagpupuyat mo, kuya. Ruben, kaya nga ang saya ko eh. Salamat naman sa Diyos. May trabaho ka na ulit, kuya. At hindi lang yun, Jenny. Sabi ni Sir Soilo, ipapasok daw niya kayo ni Ruben para maging scholar sa foundation ng kapatid niya. Talaga? Oo. Ngayon, sigurado nang makakapagtapos kayo ng pag-aral. Labis-labis ang pasasalamat ko sa Diyos ng mga sandaling yun. Sa huling gabi ng pamamasada ko ng tricycle, dumating ang kanyang biyaya sa akin. At unti-unting nagbago ang aming pamumuhay. Sana po'y kinapulutan ninyo ng aral ang aking inilahad. Ako, si Nanding, isang kuya, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Susana Villegas, Angelo Alcantara, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Leonel Benjamin. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Direksyon Salvador M. Royalas. Ito ang aking buhay.